Kumusta po kayo mga boss, mga kabackyard breeder? For today's video mga boss, isi-share ko sa inyo yung karanasan ko sa pagdalo ko sa mga expo. Actually, pang tatlong expo na ito mga boss na dinaluhan ko. Simula nung August 2025 yung stag. And then hindi tayo nakadalo sa PBF, yung Philippine Breeders Festival. The first PBF na ginanap sa convention center din sa Mall of Asia. Noong December 19 na tayo. And then yung January 19 to 21 I think, yung World Gimbal Expo, nakapunta tayo mga boss. Day 3 yun sa World Trade Center. Uploaded lahat yun sa main channel ko, yung The Breeders Channel, yung Day 1, Day 2 at saka yung Day 3. At ito namang February 2021-22, yung tinatawag na 12 IGF Hobby Expo 2026 na ginanap din sa SMX Mall of Asia mga boss. Nakadalo din tayo doon, Day 1, Day 2 at Day 3. Yung Day 1 uploaded din yun sa The Breeders Channel ko, yung main channel ko. At yung Day 2 na-upload ko din doon, but suddenly na-strike ni YouTube mga boss. Ini-strike ni YouTube kasi nakitaan daw ng paglabag sa community guidelines ni YouTube, kaya napatawan tayo ng strike. 90 days tayong hindi makapag upload sa YouTube channel natin, yung The Breeders Channel. Disappointing talaga mga boss, kasi pinaghirapan ko ang videos na yun, pinaghirapan ko ang mag-cover doon. And then sa third day, dito ko ina-upload sa maliit kong channel, yung The Backyard Breeders Channel ko. Nakaunti pa lang ang subscribers dito. And then wala tayong choice is to upload the Day 3 of IGF video dito sa channel na ito, at magbigay din ako ng insights at saka mga tungkol sa karanasan ko sa mga breeder na nag-exhibit doon. At tatalakayin din natin kung mayroon ba talagang sale sa Day 3. Tatalakayin natin yan mga boss, tatalakayin natin. Sa Day 2 na video ko sana, yung na-strike, yung ni-remove ni YT, marami sana akong mga nakausap doon na mga katiwala ng breeder na nagbigay ng insight sa atin bilang isang mga backyard breeder, kung ano ang dapat natin gawin sa maliit nating espasyo, nang sa ganun mapalaki pa rin natin ng maayos yung mga alaga nating mga manok panabong, nang sa ganun magiging competitive pa rin sila at athletic sila pagdating sa araw ng laban. Yun nga, very sad dahil ni-remove. At mga boss, bago ako magpatuloy, nais ko lamang po na magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe sa The Breeders Channel ko, at sa lahat ng viewers ko, sa mga silent viewers ko po, maraming salamat talaga. Growing na sana ang channel na yun, pero yun nga, kailangan nating mag-behave muna within 90 days. Kasi yun yung sanction sa atin. And then sa geographies natin, top 1 pa rin yung Philippine viewer natin. And then second sa US, meron na tayong 9%. So nag-grow ng kaunti. And then second yung Canada, may 6% tayo.
Saudi Arabia may 3% tayo, sa Italy meron na rin, sa United Arab Emirates, meron ding Japan, and then Australia. So thank you so much po mga boss sa pagtangkilik sa videos ko. Tatalakayin natin mga boss ang pagpunta ko sa mga expo na yan. Actually, ginagawa ko yan dahil ino-observe ko rin kung sino talaga ang may magaganda at matitibay na bloodline, at naging marites din tayo doon. At sa mga may balak magpunta, makinig kayo. Ito yung guide nyo pag magpunta kayo sa expo, nang sa ganon hindi kayo maubusan ng manok sa breeder na gustong-gusto nyo tutunan, kasi nag-aagawan talaga. May isang breeder talaga na pinag-aagawan ang manok niya dahil maraming nagtestimony na kung ano daw yung palo ng papa na nabili nila, yun daw din ang palo ng anak na breed nila. Kaya subok na daw sa kanila, kasi nakakuha daw sila sa iba, hindi ganon yung expectation nila, yung result ay hindi ganon. So may isang breeder na binabalik-balikan talaga. Hindi ko na lang i-mention dahil kudos din sa mga ibang breeder na nag-exhibit doon. So with respect to them. So yung pagpunta ko sa expo mga boss, I gotta say na napakaganda talaga ng mga ibinibidang manok. Maraming mga local breeders, may kakaunti ding mga international breeders kagaya ng World Game Fowl Expo. And then sa World Game Fowl Expo, nandoon yung mga breeder ng Binig Integra Power Max Team. May boat sila doon nakahilira. Walang Thunderbird endorser breeder sa World Game Fowl Expo. Sa IGF Fiestag, merong mga Thunderbird endorser breeder. So sa IGF wala din Excellence ang nandoon. Salto, Infinity, always yan. Kahit sa World Game Fowl Expo, meron ding Salto tsaka Infinity. At Mad Science, napakaraming Mad Science breeder sa World Game Fowl Expo. Taliwas naman sa IGF, hindi ko nakitaan ng mga breeder ng Mad Science. So mga boss, parang grupo, magkaibang grupo. Kasi sa IGF wala ding Excellence team. Kasi yung Excellence, based sa obserbasyon ko tsaka sa nalalaman ko, yan yung organizer ng World Game Fowl Expo. So yun ang isa sa mga na-observe ko mga boss. And then yun nga, maraming mga local breeder na nag-exhibit. Sa WGA merong international breeder, hindi karamihan ang nag-exhibit din sa kanilang mga alagang manok. At dun natin talaga makikita ang iba't ibang bloodline ng mga manok panabong sa expo. So una, nakita ko yung mga breeder na yun na nagdadala ng kanilang mga signature line ng mga palahi kaya mga manok. At grabe, ang gaganda talaga mga boss. When selected na daw nila yan at kinukondisyon bago i-parada sa expo. Siyempre nakakahiya naman, parang kompetisyon yan Kailangan hindi makitaan yung manok mo na parang nanghihina doon. At yun nga, malulusog yung mga manok nila at may magagandang katangian. Nakita ko rin ang mga breeders na nag-exhibit sa kanilang mga sariling lahi, at ang gaganda talaga ng mga dala-dala nila. Isa sa mga napansin ko is yung mga breeder na nagpupuko sa specific na bloodline. So
alam naman natin na yung iba't ibang breeder may mga sariling ano yan, kumbaga signature line na tulad ng sweaters, hatches, roundheads, tsaka kilsos. Yan lang naman yung mga bloodline na pinaka main bloodline. At lahat ng mga off colors andun din, kagaya ng bulik, kanawayon, brassback ba yan, white, kilso, andun lahat mga boss. Ini-exhibit talaga nila ang mga hybrid na manok para gawin pang cross sa mga iba't ibang lahi na nandito sa yard natin. Ang mga breeder doon ay sobrang kaalaman at masayahin. At hindi sila atubiling mag-share sila sa atin ng mga tips. Kung magtatanong tayo, huwag lang tayo mahiya, magtanong tayo sa mga breeder tungkol sa kaalaman nila sa pagbe-breeding at pag-aalaga ng manok. At nakita ko rin ang mga iba't ibang produkto tulad ng Mad Science, Battlecock, LDI, ano pa yung hindi ko na-mention, yung Thunderbird na kuhan na nandun, at serbisyo ng mga tauhan nila, kung ano ang ikagaganda sa gimpawl natin with regard sa health. At mula feed supplement hanggang mga equipment andun din, mga tari maker, mga blades, nandun lahat mga boss sa expo. At para sa mga backyard breeder na kagaya ko, ang Gimpawl Expo talaga ay isang magandang pagkakataon na makita ang iba't ibang lahi at bloodline ng mga manok at makapag-usap sa mga experience na breeder. Maganda talaga mga boss pag makapunta kayo. Nakapagkuha ako, siyempre nakakuha ako ng mga magagandang idea sa kanila at inspirasyon na magagamit ko sa aking sariling breeding program. Yun yung importante mga boss. At siguradong makakatulong talaga sa akin para lalong mapaganda yung mga palabas natin, yung mga palahi natin. Sa mga backyard breeder na katulad ko, to summarize sa Gimpawl Expo, tsaka ano ba yan, IGF ba yan, PBF ba yan, sa pagpunta-punta ko, ay isang napakagandang experience talaga. So hindi mabayaran ng pera yung experience na yun. Makikita talaga natin doon nga ang iba't ibang lahi at bloodline ng mga manok panabong. At ang mga takeaways ko dito, mahalaga ang focus talaga mga boss sa mga specific na bloodline. Lagi ko itong pinapaulit-ulit. At pag-breeding ng mga dekalidad na manok, napaka-importante talaga yan mga boss, dahil pahigpit na ng pahigpit ang labanan ngayon. Hindi pwedeng pahuli-huli tayo sa pag-upgrade ng mga bloodline, kasi maiwanan tayo sa lakas, power, speed, and gameness kung mag-stick lang tayo sa sa mga bloodline na nandun na sa yard natin. Infusan pa rin natin yan sila. Ang mga breeders na nandoon ay may magagandang given naman talaga yan. Pero merong sa iba't ibang breeder na signature line nila, meron talaga yung mga strengths at advantages, at meron ding disadvantages. Yun yung alamin natin mga boss. Ang networking at pag-uusap sa mga
iba't ibang breeders ay napakahalaga mga boss para sa pag-improve ng ating breeding program. Yun talagang pinaka-importante mga boss para ma-improve natin ang ating breeding program. Sa mga backyard breeder na kagaya ko, gawin nating inspirasyon ang mga nakikita natin at pagbutihin din natin ang ating breeding program. Huwag tayong magpabaya talaga mga boss, dahil yun nga, mahuli tayo, maiwanan tayo sa kumbaga yung genetics na genes na may taglay na Pacquiao tsaka Tyson o kaya Mayweather blood na makipagdigba sa gitna ng ring. Yun yung mga tipong ganun mga boss. At huwag tayong matakot mga boss na magtanong, at huwag rin tayong matakot mag-eksperimento sa sarili nating yard. Mag-cross tayo sa mga kuwan, kasi at lagi tayong magtatanong talaga sa experience builders, and then i-apply natin sa yard natin. Malay natin sa yard natin may na-discover tayo na kumbaga parang extra superpower na mga manok. Yun yung paramihin natin, aalagaan natin. Yun nga mga boss, dapat din natin isaalang-alang pag kinausap natin yung breeder, kung nakursunadahan natin yung palahi niya, itanong talaga natin sa kanila ang tungkol sa breeding and lineage ng mga signature niya o mga manok niya. Ano ang bloodline sa rooster, at ilang henerasyon na ba ang tagline niya na sa bloodline na yun, at ano ang fighting style o kaya fighting ability. At sa fighting style at ability niya sa manok na yun, itatanong natin, ano ba siya, aggressive ba siya, defensive, gymnast, birigin ba, angat ba siya, ano ang estilo talaga niya. And then yun nga, kung paano mag-perform ang rooster na yun na signature niya at the time na ilaban siya. And then tatanungin din natin sa conditioning and training, kasi mayroong mga manok mga boss na magbago talaga yung estilo, kasi mali yung ginagawang conditioning at training natin sa kanila. So very important na itanong natin yan sa breeder mga boss, kung paano ihanda ang specific line niya o kaya manok niya, paano i-kondisyon ang i-train yung manok niya para makuha yung pinaka-peak talaga niya na mag-perform talaga siya ng maayos. And then ang current condition sa rooster, itanong din natin yan kung ano ang nakaka-apekto sa kanya sa kondisyon niya, sa weather, kung ano ba siya, intended ba siya for aircon or non-aircon cockhouse, paano siya i-handle, ilang days ba nating i-keeping, anong gagawin. So itatanong natin yan sa kanila mga boss. Huwag tayong mahiya pag magpunta tayo sa expo. And then sa health nila at saka sa genetics, itanong din natin yan mga boss. Very important talaga na huwag tayong mahiya. Itanong talaga natin ang health history ng manok niya. Matibay ba sa mga sakit? Madali lang bang gamutin? O ano yung pagdating ng ganyang edad? Lumalabas ba yung tibak? Namamaga ba yung tuhod? Kasi may mga bloodline na ganun mga boss. Nasubukan ko na yung paano niya ma-ensure ang genetic diversity at quality ng breeding stocks niya. Kumbaga, gaano ba kataas ang porsyento na maibabato niya talaga. And then
ito ang pinakalas mga boss, kung ano ba talaga ang expectations natin at garantiya ng isang breeder sa kanyang signature na manok kung makukuha na natin. Kung yun nga binanggit ko before na may namaritis ako na meron akong nakausap na every expo balik ng balik talaga siya doon lang sa isang breeder na yun kasi maganda daw yung resulta kasi kung ano daw yung estilo ng papa at lakas at kung ano-ano pa yun daw doon ipapasa sa anak. So ito yung importante mga boss, yung expectations natin sa manok na makukuha natin sa breeder na may mga alagang ganito. So napaka-importante mga boss na itanong natin talaga dito sa kanya. And then ang garantiya, meaning what can we expect sa rooster niya in terms sa fighting style, ability and performance, and then maipasa ba niya talaga sa anak niya pag i-breed na natin, and then nag-offer ba siya ng mga garantias to support us after sale. So itatanong din natin yan mga boss. So yun nga, nabanggit ko sa inyo na may breeder na binabalik-balikan yung kuhan kasi may nakuha, hindi ko lang i-mention mga boss kung sino yung breeder na yun, at may nakuha din siya sa ibang breeder, so hindi daw nagtapon ng maganda. So yung expectation niya hindi naibigay sa manok ng nakuha niya sa ibang breeder. So doon siya nag-stick sa isang breeder. So hindi ko talaga i-mention mga boss dahil with due respect to all the breeders. So maybe hindi lang nick yun sa mga alaga niya. At meron ding isang breeder na ang principles niya is genetics daw talaga mga boss. Kasi kino-compare yung genetics tsaka performance. Halimbawa, maganda yung performance ng mga manok mo sa pit. Ayun yung paramihin mo. Kasi given yun eh. Lalo na ako, yun talaga paramihin ko. Pero sa kanya, hindi daw yun. Yung genetics daw yung i-maintain niya. Yung genetic line ng manok. Kasi ang performance daw ng manok, pwedeng hindi maulit. Majority pwede daw hindi maulit dahil sa mga factors compare sa genetics na taglay talaga ng manok na kumbaga tatagal. So ang meron siyang principles na may mission siya sa breeding breeding program niya. Meron siyang mission sa ilang taon ma-achieve niya ang halimbawa title, sumasali-sali sa kuan, and the same time majority sa mga manok niya is ganun na talaga yung estilo, mga matitibay ganun. So may goal siya or mission sa pagbi-breed niya, hindi lang kaysa breed lang ng breed kagaya sa atin na porkit maganda yung performance sa manok na to, 4 times winner, and then binigyan natin ng babae na wala namang kasiguraduhan o hindi natin tinitrace yung line ng babae, yung genetics ng babae, kung lahi ba siya ng mga nagpapanalo. So ganun yung principles niya mga boss. In short, hindi daw natin lagyan easily yung lalaki na nagustuhan natin, yung brood stag o kaya brood cock na nagustuhan natin, na gagawin natin mag-dominate na sa yard natin. Hindi natin basta-bastang bigyan ng babae kisa babae lang na ang isip lang natin na makapag-produce ng mga sisiw. So, ganun siya kalalim mga boss sa breeding. So hindi ko lang muna i-mention
sa akin na lang yun, sinishare ko sa inyo. So ganun yung sistema niya mga boss, napakalalim talaga. At kung mapapansin nyo talaga dito sa game fowl breeding, wala talagang overnight dito mga boss. 3 years, 5 years, 10 years, maybe hindi pa makuha yan mga boss. Tingnan mo yung mga breeder ngayon na mga matatanda na hanggang ngayon andyan pa rin. Walang katapusang pag-observe, pag-blend sa kanilang mga bloodline. So ganun dapat din tayo mga boss. Bilang backyard, nakakaunti lang yung alagaan natin. So mas madali nating ma-backtrace talaga mga boss dahil kakaunti lang yung kuwan. Dapat sana advantage tayo sa kanila. Dahil nga sa nutrition patas na ngayon, available na lahat sa merkado, sa poultry supply. At yung pag-gap, conditioning, sa medication program, sa vaccination, available na lahat. Dito na lang tayo tatalunin sa kuan mga boss, sa pagpapalaki, dahil wala tayong malawak na espasyo. So tatalunin talaga tayo sa endurance, tsaka kung paano magiging malusog yung manok natin na gagawing panlaban. Kasi ang nangyayari sa atin, parang nagpapalaki lang tayo na lumaki siya, parang 45 days pangkatay ng manok, walang muscle builder. So hindi magdi-develop yung agility, stamina, saka endurance niya. So doon tayo talaga matatalo mga boss, at saka sa genetics. Pero kung nakapag-trace tayo ng magandang genetics, hindi rin tayo matatalo. Doon na lang tayo matatalo sa pundasyon. Yun ang ini-emphasize ko mga boss. Yun nga, yung nakausap ko na isang katiwala ng isang farm, sayang yung video na yun, yung na-remove ni YouTube. May advice siya sa atin ng mga breeder at sinabi niya talaga mga boss na sa lugar daw nila takot yung mga malalaking breeder sa mga backyard, na lalo't alam nila na ang backyard na yan ay maganda yung pagpapalaki sa mga sisiw nila, napalaki ng maayos na range, kahit na hindi gaano kalaki yung range area, basta napagala at napabayaan sa range area. Kasi may binanggit siya na napaka-importante sa manok na isa din yan sa nagbibigay ng tapang. Yung pinapataas daw yung testosterone level mga boss. Na walang hindi tayo gumamit ng mga testosterone injection. Meaning natural yung testosterone level. Sinabi niya na hindi daw i-harvest ng maaga yung lalaki. Hayaan daw magiging ganap siya na lalaki na magiging barako sa range. Kasi doon daw sa range area naghahabol-habol ng mga babae, mag-aaway-away, nagdi-develop daw yun ng testosterone level at pagiging nila, yung warrior talaga. Yun daw yung sikreto mga boss. Kaya tayong backyard, matatalo talaga tayo sa ganung pamamaraan dahil wala tayong malawak na espasyo. So napakaganda yung advice niya mga boss. So sayang yun. And then yun nga, yung sale sa D3, yan yung tatalakayin natin mga boss. Meron talaga, may sale talaga sa D3 kasi gusto din ng mga nag-exhibit doon na maubos yung mga manok nila kaysa iuwi nila sa farm nila, lalong-lalo na pag air transport, isakay pa ng eroplano, magbabayad pa ng shipping doon. And then nakausap ko din yung shipper, yung sale na yun, balik muna tayo sa sale. All negotiable naman mga boss, yung doon. Tawaran mo lang, wag lang masyadong malalim.
Pero yung mga kilala at mabibigat na breeder, mahiya kang tumawad mga boss dahil nag-aagawan. Sigaw yung iba, boss, yung 5K, 5K, 5K sa akin. So, iabot na lang yung karton, 5K. Boss, golden boy, ganon. Golden boy na lalaki, tsaka dalawang babae, ganon lang. So, maubusan ka. Pag tumawad ka pa, wala ka na. Doon sa iba, pwede tayong tumawad. Pwede mga boss. Depende sa budget natin na may ganon. And then, pag taga-probinsya ka, ako, naisipan ko na sana na bumili. Kasi may isang boat doon, may isang breeder. Wala yung breeder, yung katiwala lang niya. Ay mention ko, yung Alak Kamsur. May natipuhan ako sa mga trio nila na kakiril. Mayroon silang trio na kakiril. 5 months old trio, ginawa nilang trio. So presyong pangmasa, 8K lang mga boss, isang lalaki na kakiril, dalawang babae. So nagustuhan ko at tinanong ko kung anong bloodline. May dala silang bulik, saka yung Gary Gilliam Roundhead. Marami akong mga white legs dito na mga roundhead. So maganda sana yung Gary Gilliam na yun dahil white legs din na roundhead. So tinanong ko rin siya at sinishare niya sa akin na yung handler daw ng Alak Kamsur, yung mga manok daw ng Alak Kamsur, yung breeding material, lahat imported. Import galing Amerika. Sa katunayan nga din ang handler as of now ng Alak Kamsur, nag-aalaga ng manok sa farm is Amerikano mga boss. So ganun pala katibay yung bloodline ng Alak Kamsur. Maisip ko tuloy yung kalakasan ng online talpakan kasi tumatalpak-talpak din man ako noon online. Yung Alak Kamsur, maganda yung performance ng mga manok nila. Kaya pala dahil matitibay din pala yung mga bloodline. And then sabi niya, nagulat daw siya dahil may dalawang bulik doon na lalaki na kakiril na kumbaga nasali. Kasi dapat hindi daw mag-out ng bulik kasi bago lang daw sa yard nila yung bulik na galing Amerika na mga ginamit nilang palahi. So hindi pa sana nila ilabas yun. Siguro nagkamali lang daw yung naglagay doon. Nasali yung dalawang bulik. So nakusunadahan ko sana yun. Second day yun. Binalikan ko ng third day. Sa last day, wala na. Sabi niya sa akin, boss, dapat ni-reserve mo na yun. Kahit nagbigay ka lang ng 1,000, reserve na namin yun. Kahit hindi mo kukunin lahat. Pagdating sa third day, yun yung pipilian ko. So nagkamali ako. So tips yun mga boss, pwede nyo i-reserve. Doon kayo sa first day, mag-ispat-ispat kayo. Pero the best, diretso na lang kayo kung kaninong breeder kayo. Intindin na kukuha ng sa ganon. Hindi kayo mamalik mata mga boss dahil ang dami talagang magagandang manok. Kayo, malilito na lang kayo pag mag-ikot-ikot pa kayo. So hayaan mo na akong mag-ikot-ikot dahil nagbibidyo-video ako doon, nagtatanong-tanong. Yun mga boss. And then sa mga liblib na lugar, kagaya ko, taga-probinsya, nagtanong ako doon sa shipper. May dalawang shipper doon mga boss na may boat din sila. Kasi pag bibili ka ng manok, malayo ka sa Luzon, i-transport pa doon na sa shipper. So sinabihan, nilapitan ko yung isang shipper, yung Buhawi shipper. Sabi ko, boss, pag bibili ako ng manok, yung isang manok, magkano yung babayaran ko? Sabi niya, yung isang karton daw na hindi dalawa yung compartment, kahit lagyan mo yan ng ilan, basta isang karton na hindi dalawang compartment, 2K yung charge nila.
Pag isang karton, dalawang hole, 3K mga boss. 3K yung charge. So, yan yung dapat yung paghandaan sa mga may balak na pupunta sa mga expo, sa mga malalayong lugar. May pang shipping kayo. Nang sa ganun, nakahanda na talaga yung pang shipping. And then, meron ding taga doon. May booth din yung Bureau of Animal Industry. Kasi pala, kailangan yung isang breeder pag nagbenta na ng manok sa atin, siyempre, i-record yun. Yung kulay, wing ba number, bloodlines. Dapat may mapakita yung breeder sa atin at magpunta tayo doon sa Bureau of Animal and Industry para ma-release yung manok. Para ma-release mga boss. So, yun yung mga natutunan ko doon sa expo na yun. So, napakalaking tulong. Hindi ko rin ipagdadamot. I-share ko sa inyo. Bilang isang backyard breeder, yun nga, ang pakay natin na mapaganda, ma-uplift natin yung mga bloodline na nasa yard na natin. Pero kung sa tansa nyo, hindi nyo pa kailangan mag-infuse, huwag muna mga boss. Paglaruin muna natin yung meron tayo. Halimbawa sa akin, hindi pa ako kumuha. Yung last lang na kumuha ako kay Iron Cock Farm, yung kay Ivan Glenn Benedicto. Kanawayon naman yun. Pair na kanawayon. Hindi ko na lang sasabihin kung magkano yung price. 5 months old siya. And then, sa ngayon, wala pa siyang sisiw. Hindi ko pa nagamit kasi masyado pang bata. So, hinahayaan ko muna. So, hindi ko pa ginagamit. So, ganun mga boss. Ang mga tips ko sa pagpunta ko sa expo. And then, yun nga, sa may babanggitin pa akong mga boss. Hold on muna kayo. Based sa pagpunta-punta ko previously sa mga sabungan, sa mga mga mabibigat din na labanan dito sa area ko. Ang dami kong nakikitang mga backyard, mga boss na sumasali sa big event. Diyos ko po, sana naman po pag-isipan yung mabuti. Dapat marunong tayong kumilatis sa mga manok natin. Kahit backyard lang tayo, huwag natin ipahiya yung sarili natin doon. Porkit may pera ka lang, sasali ka na. Ginagawa mo lang madadamay yung iba mga boss kasi marami ding nagtiterbisiya. So, ang expectation ng nagterbisiya, bakit sumali ito dito? So, ibig sabihin, meron talagang pamatay, palo din ang manok nito. Hindi man lang magsugat mga boss. So, madadamay yung reputasyon natin, yung pangalan natin. Huwag natin itaya yun. So, dapat tansain natin yung mga alaga natin. Tansain natin yung lakas, yung power niya, yung estilo niya. Kung kaya ba itong ibangga sa mga manok ng mga big time? Kung kaya, di go. So, nasa atin talaga mga boss ang pagtansa. And then, kailangan marunong din tayong mag-prepare, magkondisyon. Hindi lang yung bara-bara basta lang pinapakain, wala nang ginagawa, ultimo pailaw, wala. Huwag ganun mga boss. So, it's better to fight. Dito muna sa hack fights o kaya mga 3 wins. Huwag muna doon sa mga big event kasi madami yung mga nagperbisiya. Yun mga boss. Huwag natin itaya yung natin, reputasyon natin dito. So, yun, mga observations ko na dapat nating i-improve. And then, yun nga, malapit na din yung may nakapagpaban na sa early bird kasi pisa nung October.
And then sa local, hopefully makapagpaban ako ng local mga boss. May sisiw ako dito na mga I think 35 heads na lalaki na klarong-klaro na. For local ito, and then may kasunod for national yung February first week born ko. At meron ding coming for late born. So ganun lang mga boss, kung ano lang yung makaya natin, kasi sa breeding talaga mga boss, hindi talaga basta-basta dito. Yun nga, walang overnight dito. And then maraming tapon talaga mga boss. I tell you honestly and frankly, hindi ako mamarunong talaga. Isisir ko talaga sa inyo. Marami talagang tapon. Mas mabuti pa nga mga boss na bibili na lang tayo ng mga ready to fight na mga manok, o kaya mga 6 months old na ibibinta na ng mga breeder at papalakihin na lang natin kaysa mag-breed tayo maraming tapon. Pero hindi ko kayo dinidisregard, depende sa puso nyo yan. Pero pag ikaw ay nag-breed lang dahil nainggit ka, dahil nagbi-breed yung kasamaan mo, kaibigan mo, gagaya ka rin, wala kang goal o mission sa breeding mo, huwag mo na lang pasukin yan mga boss. Kasi hindi talaga biro ang gastos dito. Napakalaking gastusin sa manok. Sabi nga ng iba na ang mga nagmamanok daw, isang kahig, isang tuka. Parang naniniwala na akong mga boss. Dahil sa tagal ko nang nagmanok, mula 2010 pa biruin, 16 years. 16 years, laylo-laylo, pero andyan lang sa yard yung mga babae tsaka lalaki na pwede kong hugutin at anytime kung babalik ako sa breeding. Ganun ako mga boss. So kasi may priorities pa din tayo na gusto ma-accomplish. Halimbawa mga anak natin, yun yung unahin muna natin. So mga boss, real talk, hindi biro ang gastos dito sa Gimpaul breeding. Kaya pag-isipan nyo mabuti kung papasukin nyo ba ang pag-breed nang dahil lang na nainganyo ka, nainggit ka, wala kang mission, kung ano yung kahinatnan sa within 5 to 10 years, huwag ka na lang papasok mga boss. That's all mga boss, parang napahaba na ang kwento ko. I hope i-subscribe nyo rin ang channel na ito mga boss. Please help me. Dito muna ako kasi 90 days, napakahaba. 90 days akong restricted sa main channel ko. So hanggang May pa yun matapos. So napakahaba. Dito muna tayo mga boss. I hope na-enjoy nyo yung kwento ko at may naidagdag akong kunting kaalaman sa lahat ng mga nalalaman nyo. Happy livestock farming at mabuhay tayong lahat ng mga backyard breeders. That's all.